programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako po ang inyong lingkod, Kata Inocencio. At ito ang Diyos at Bayan, ang programang patuloy na naninindigan sa katotohanan, katarungan at katuwiran. Hanggang sa mga oras na ito ay patuloy ang repatriation ng pamahalaan sa mga kababayan nating naiipit sa kaguluhan sa Libya. Isa na ang naitalang patay, isa naman ang ginahasa umano. Bagaman puspusan ang ginagawang pagtulong ng pamahalaan sa mga nais nang bumalik sa ating bansa, may mga nagsasabi na sana ay naging maagap ito para hindi na sinapit ng ating mga kababayan ang hirap na dinaranas nila ngayon. Kailangan nga bang repasuhin ang mandatory evacuation ng pamahalaan? Yan at iba pang mga usapin ng mga kababayan natin mga OFW. Pero bago po yan, panoorin po muna natin ang ulat na ito. Ibinaba ang Alert Level 4 ng Department of Foreign Affairs sa bansang Libya noong July 20 dahil sa labanan ng dating parlamento at ng Defense Ministry ng Libya. Ang nasabing sigalot na ito, naglagay sa matinding panganib at banta ng seguridad sa mga taga-Libya, kabilang na ang ating mga Overseas Filipino Workers o OFW na nakadestino roon. Ayon sa mga ulat, sumiklab ang matinding karahasan sa Libya matapos na umatake ang grupo ng mga militanteng Islam at pinasabog ang pangunahing international airport roon. Sa pagtataya, wasak ang halos 70% ng mga eroplano sa mga paliparan at ilang malapit na istruktura sa nasabing bansa. Kamakailan kinumpirma ng DFA na isang Filipino construction worker ang namatay matapos pugutan ng ulo nang hindi napagbigyan ang hinihinging ransom money na 6.9 million pesos habang isang Filipino nurse naman ang dinukot at ni-rape habang nangyayari ang tensyon doon. Ibinaba na ang mandatory repatriation o persahang pagpapalikas para sa mahigit 13,000 Pilipinong nasa Libya, kabilang ang mga nagpakasal sa mga Libyan nationals at OFW. Ang Malacanang pinipilit na makabalik ang lahat ng mga OFW na nasa Libya upang matiyak na hindi na madamay pa sa kaguluhan ang mga natitirang Pilipino. There are a number of reasons why some of them refuse to come home. For instance, a number of them are already married to Libyan nationals. So, mahirap biyakin ng pamilya pag ganun ang situation. There are some na talagang we would really like to encourage to come home kasi kailangan magulo doon sa lugar. Or in that part of the area siguro, there are some, perhaps they're in a more dangerous situation and certainly in those areas dapat umuwi sila. Noong Lunes, 3 grupo ng mga OFW ang umuwi sa Maynila mula Libya at aabot sa 938 ang mga na-repatriate. Sa ngayon, mayroon pang natitirang mahigit 11,000 OFW ang nananatili sa nasabing bansa. Hopefully, sa media campaign natin, makakarating sa kanila yung seriousness ng situation and they'll be convinced to take up the offer of repatriation. Kaugnay nito, isang barko ang kinontrata ng DFA para iuwi ang mga OFW na nais sumunod pa uwi sa bansa. Kukunin sila sa mga daungan ng Benghazi, Misrata at posibleng sa Tripoli simula Huwebes o Biyernes. Tiniyak naman ng Malacanang na tutulungan ng pamahalaan ang mga nagsiuwing OFW sa kanilang paghanap ng trabaho sa tulong ng Department of Labor and Employment o DOLE. Depends on what kind of livelihood they have, or what kind of work that they have. But situations like this, we have, for instance, looked into situations where DOLE can provide employment also, if not here in the country, in other countries, employment in other countries as well. Samantala, kasalukuyan pa rin nasa Alert Level 4 ang Libya, ngunit sakaling bumalik na sa normal ang sitwasyon sa bansa, bukas silang pabalikin ang mga Pinoy doon. Although mandate ng DFA to look after the welfare of OFWs and ensure their protection and safety,
Pero at the same time, sensitive din kami sa mga demands ng mga OFWs. Patuloy na tumutok dito lang sa programang naninindigan sa katotohanan, katarungan at katwiran, Diyos at Bayan. Yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi at kasama po natin para tulungan tayong bigyan linaw ang mga isyong ito. Gusto ko unang ipakilala ang isang abogado at political analyst. Siya rin ay isang law professor. Wala pong iba kundi si Attorney George Erwin Garcia. Attorney G. Magandang gabi po, tita. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kasama din po natin ang chairperson ng Migrante International. Welcome back to Diyos at Bayan, Connie Bragas Regalado. Magandang gabi po sa lahat ng nanonood. Sa Migrante Sectoral Party po. Okay. In-international na kita. Sige. Okay. Kasama din po natin ngayon, although hindi magandang balita patungkol sa kanyang pamilya, ang kanyang particular, ang kanyang mister. She's the wife of OFW Mr. Antonio Espares, who was kidnapped and beheaded in Libya. Wala pong iba kundi si Miss Maribel Espares. Magandang gabi po sa lahat na nanonood. Maribel, nakikiramay kami sa iyo. Thank you po, ma'am. Siguro unahin na kita. Kumusta ka na ngayon at ang iyong mga anak? Medyo okay lang, ma'am. Okay na. O hindi okay? Hindi talaga okay, ano? Maribel, ilang taon si Mister at saka bakit siya nasa Libya? Anong ginagawa niya doon? 50 years old po siya ngayon, ma'am. Ngayon po, ma'am, construction worker po siya, ma'am. Mga 8 months, mahigit pa lang po siya simula nung umalis po siya. Dati na po kasi siya, ma'am, galing doon nung 2011, napasama rin po siya, ma'am, sa gera. Talagang pinursigi ko noon, humingi ako ng tulong kahit saan para lang mapauwi siya, ma'am. Pinilit ko talaga siya umuwi noon na sabi ko nga, umuwi ka kahit anong mangyari. Sa totoo lang, ma'am, ayaw niya talaga umuwi. Nagagalit pa siya noon sa akin, bakit ko raw pinipilit umuwi. Nangungulit talaga ako noon, binubuntutan ko talaga si Secretary De Rosario noon na sabi ko kahit sa pilitin niyo pag nakita niyo yung mister ko. Kaya po, ma'am, napauwi siya nung last call nung April 1, 2011 po. Yun po, ma'am. Tapos pagdating niya po dito, ma'am, on and off lang po kasi yung trabaho niya po, ma'am. Kaya nagpursige na naman po siyang makabalik sa Libya. Sabi ko nga, wag na po siyang bumalik sa Libya kasi mayroon naman ibang bansa na po sa kanya. Pero ayaw niya po, ma'am, kasi doon daw po sa Libya, medyo malaki daw po yung pasahod para makabili daw po siya ng kahit maliit lang daw po na lupa. Yung po talaga yung pangarap niya, ma'am, kasi yung tinitirhan po namin, ma'am, hindi po sa amin. So Maribel, pinili niya ang Libya bagamat may mga iba pa palang posibleng pagtrabahuhan niya, ano? Opo, kasi ilan ang anak ninyo, Maribel? 7 po, ma'am. 7. So 7 ang binubuhay ni Mister. Opo. Mga ilang taon ang mga anak mo? Yung panganay ko po, ma'am, 16. Yung pangalawa, 15. Yung pangatlo ko po, 13. Tapos 11. Tapos 10. Tapos 6. Tapos yung bunso ko po, 1-year-old, 3 months po siya nung umalis po yung si papa Mister. niya. Opo. Kumusta ang mga anak mo ngayon? Paano nila tinatanggap itong nangyari sa kanilang papa? Yung po, wala lang kasi medyo sanay naman po kasi sila, ma'am, na wala yung papa po nila. Oo. Kasi lagi naman pong umaalis po yan. Pag babalik, malaki na. Yung isang anak ko lang po yung pangatlo. Doon po ako kasi yun po yung makapapa. Apektado siya sa Opo. nangyari ngayon. Yung lagi niya sinisigaw na bakit daw nangyari sa papa niya, mabait naman daw yung papa niya, wala naman daw kasalanan yung papa niya, bakit daw sa papa niya daw nangyari. Sige, kalamay mo muna ang loob mo, Maribel. Ayoko sanang pagsamantalahan ng pagkakataong ito, pero gusto rin nating maliwanagan ang ating pamahalaan sana at mga kababayan natin tungkol sa nangyari kay Mr. Babalikan kita, ha? Tanungin ko muna si Connie. Connie, ano ba ang latest na ginagawa ng ating pamahalaan patungkol sa Mr. ni Maribel? Yung contact namin doon sa Libya, July 21, nag-email sa amin at pinangalanan na nga niya si Antonio at binigay din niya yung address. So, kaagad dahil sa Taguig, meron naman kaming chapter sa Taguig,
pinapuntahan namin doon sa mga kasama para alamin. So, July 26, 27, punta kami doon at nakita namin yung kalagayan talaga ng pamilya na malinaw na kung bakit nga siya ay ng ibang bansa. So, ang isang sa pag-ikot namin, OWA, nagpunta na kami ng DFA, napunta na kami kay Senator Alan. Ang isang kahirapan talaga yung repatriation ng remains. Yung kanyang mga benefits, like for example, doon sa OWA, yung life insurance ay okay na. The company Ito mean okay na, babayaran? Na-release na siya. Yung 20,000 burial benefits na lang ang hindi. Tapos yung mga unpaid salaries ni Antonio at saka ang company is offering another $2,000 US dollars, and another thing, bayaran nila yung unexpired portion ng kanyang sahod. So, until November 2015. Willing naman yung company? Ay, oo. Very yun. positive na. So, Okay. ngayon, ang inaasikaso namin yung mandatory insurance. Yung required kasi silang magbayad ng insurance. So, hopefully, yung 15,000 US dollars sana ay maibigay sa pamilya ni Antonio kasi nga, ang mahalaga talaga yung kinabukasan yung 7 anak. No? So, on top dyan sa kay Antonio Espares, sa paano ma-repatriate, yung concern talaga ng paano ba yung ginagawa ng gobyerno. Ang malinaw, yung pagtatakdala nila ng anong level ng alert na. Pero hindi malinaw ano ba yung konkreto kasi sa simula July 21, ang dami talagang nag-message sa amin sa Facebook na nanghihingi ng tulong. Ang ginagawa lang ng embahada, punta kayo sa embassy. Ang problema, pag pumunta sa embassy, dahil sa marami na siyang mga checkpoints at hindi nila alam sino Hindi sila makaabot sa embassy? Hindi sila makaabot. Nung may isang group within Tripoli, siyam sila, mga manggagawa, nagpapakuha sila, pa-pick up, pwede bang pick upin mo kami dito? Ang sagot lang ng embahada, hindi namin kayo ma-pick up kasi walang gasolina. So, yung paghahanda sana. Kahit yung ng takda ng anong level na ng alert. Kung alert level 1 at sinasabi nilang okay pa yan, ano ba yung konkretong gagawin nila? Ano yung alternative just in case na sisiklab nga siya, aabot sa alert level 4 na pwedeng merong atrasan. Ano ba yung ginagawa din nila sa may pakikipag-usap ba with the companies, sa mga employers, sa paghahanda? Kasi hindi lang naman ngayon yan Subic Club. 2010, ang laki ng lesson natin doon, bagal din ng response. So ngayon, mabagal rin dahil sarado na yung mga exit ng tinakda nila sa Egypt, sarado na, no? Ang hindi ko maunawaan, hindi ba ang alam natin banned ang pagpapadala ng mga workers sa Libya? Natatandaan ko may mga passport pa tayo, minsan na may tatak na gano'n. Nagtataka lang ako, bakit parang nagkaroon yata ng kaluwagan sa pagpunta na naman nila yan? Dahil bakit 13,000 daw, according to their records, and I'm sure mas marami pa sa 13,000. It was lifted last year. Why was it lifted? Nung hearing yung July 30 sa Congress, ang tanong talaga namin, ano yung batayan, bakit ninyo nilift yung ban? Despite na continue yung kaguluhan doon. So, wala namang masagot yung taga-Department of Walang Foreign Affairs. paliwanag. Mamaya, siguro may makakausap tayo sa Department of Foreign Affairs, kahit sa via phone patch, ay tatanungin natin yan. Siguro, Connie, babalikan kita, pero puntahan ko muna si Attorney George. Attorney G, ano ang assessment mo sa mga pangyayaring ito? Nandun na yung nabanggit natin, na alam naman natin na banned ang pagbiyahe sa Libya, banned and then suddenly lifted, and then tila nabanggit na rin ni Connie, parang kulang sa paghahanda sa mga ganitong sitwasyon. Alam naman nating magulo sa lugar na yon. Parang hindi yata tayo natututo sa mga ating eksperyensya. Ngayon, naiipit yung ating libu-libong mga kababayan na hindi man lamang makarating sa embassy. Paano pa kaya makakarating ng Pilipinas yun? Ma'am Kata, kasi nung 2010, at matatandaan yan ni Ma'am, nung 2010 po kasi hanggang 2011, yun na nga po, halos 10,000 Filipino workers sa Libya ang pinauwi po natin dito. Dahil sa, yun nga po yung kaguluhan na kung saan
tinanggal po ng Libyan people ang kanilang dating strongman na si Muammar Gaddafi. At pagkatapos noon, nung mapauwi na natin sila ng 10,000, nagtaka rin tayo kung bakit nga biglang pinayagang makabalik muli ang mga workers natin doon. Siguro po, sa isang banda, dapat din nagkakaroon tayo, lalong-lalo na po yung ating pamahalaan, ng parang tinatawag na risk assessment. Kasi po kapag ang isang bansa ay nagkaroon ng pagbabago, hindi lamang sa sistema, kung hindi sa liderato at yung pagbabago ay hindi naman through peaceful transfer of power, let us expect na merong galit at merong nasayahan. Merong hindi satisfied at merong satisfied. Ibig sabihin, almost always, lalong-lalo na sa mga bansang ganyan, katulad ng Libya at sa mga Middle Eastern countries, almost always, Ma'am Kata, magkakaroon ng threat ng civil war. Try to imagine what happened sa Iraq. Yes. Hanggang ngayon ang Iraq ay laging may sumasabog every other day, almost every day, dahil tinanggal forcibly yung kanilang leader, whether accepted yun o hindi, tinanggal forcibly. Dito sa Libya, whether it was as a result of the people's uprising o whether may influence ang ibang bansa, pero tinanggal din yung kanilang kinikilalang leader. So expectedly, hindi kaagad tatanggapin yung ganong klaseng pagbabago. At dahil doon, dapat nagkaroon ng assessment, talaga bang safe na pabalikin natin ang ating mga manggagawa doon. Because at that time, kung hindi po ako nagkakamali, after 2011, 2012, and 2013, hindi pa po peaceful yung area. Madami pa rin pong mga pagsabog, madami pa rin pong mga rebellious activities na nangyayari po doon sa Libya. And so therefore, that should have been a warning to our government and specifically to the Department of Foreign Affairs na teka muna, medyo may konting problema. At yun nga po, naitanong naman po sa congressional hearing kung bakit pinabalik and walang kasagutan. Ang siguro ang isang dahilan ay yung 10,000 na pinabalik po nila dito, saan napunta yon? Anong trabaho na ibigay? Siguro yun din ang magandang itanong po natin, kung pababalikin po ba natin ngayon ang ating pong mga manggagawa mula sa Libya, ano po yung ipinapangako nating mga trabaho o kabuhayan sa kanila? Sapagkat kung wala po, dahil ang mga workers na yan, ay maaaring yun na na-experience noong 2010, 2011 na sila pinauwi. Na may ine-expect silang trabaho, may ine-expect po silang livelihood, wala naman po pala. Kaya po, napilitan din sila at hinikayat nila ang pamahalaan na pabalikin na lang sila. Yun po yung isang predicament po natin dito, Ma'am Kata. Ang sabi nga ng isang kolumnista, ito ay parang kapit sa patalim na mentalidad. Wala tayong choice kasi katulad nga po na nangyari sa pamilya niya, 4-5 halimbawang iyong anak, dito ka lang umaasa, uuwi ka dito, ano ipapakain mo sa pamilya mo? We came to that point na napaka-ironic po na nangyayari sa pamilya ng isang OFW. Alam mo, more than ironic, I think it's tragic. Ang sitwasyon natin at parang naging malinaw na example yung nangyari kay Antonio Espares. Andun na yung nakauwi na siya, alam na niya yung kondisyon doon, nandun na yung pinipigilan siya ni Mrs. Pero nagtuloy pa rin, nagpumilit pa rin umalis dahil nga sa desperasyon na rin sa sitwasyon dito. No? Ang malungkot nga is that walang maisagot ang ating pamahalaan apparently at hindi man lang napigilan ang mga kagaya ni Antonio para bumalik doon sa bansang yon na magulo at inaasahang magkakagulo pa. No? So, sa ating pagpapatuloy, gusto ko sanang tanungin ang ating kinatawan ng ating pamahalaan. Ano nga bang talagang nangyari? Anyari, no? At ano pa ang inaasahan nating mangyayari dahil libo-libo pang mga kababayan natin ang nandoon pa sa war-torn Libya. Yan po ang ating pag-uusapan sa pagbabalik ng Diyos at Bayan, makalipas lamang ang mga paalalang ito. Ang mensahe po niyan, mensahe ng pag-asa, mensahe ng pagtutulungan, mensahe ng kaliwanagan, mensahe ng pagmamahal,
mensahe ng pagbangon. Narito po ang light up para ibahagi sa atin na tayo po'y mahal ng Panginoon. Huwag niyong kalimutang isama si Kristo sa inyong tahanan dahil magaan ang buhay kapag si Kristo ang kasama. Light up for Jesus! Nagbabalik ang Diyos at bayan sa ating paksang kaligtasan ng mga OFW. At sa pagkakataong ito ay makakasama natin via phone patch ang spokesperson ng Department of Foreign Affairs. Wala pong iba kundi si Assistant Secretary Charles Jose. Good evening po. Magandang gabi po sa inyo at sa inyong mga tiga-subaybay. Opo, Secretary Jose, kasama ko po ngayon sa studio si Connie Regalado ng Migrante, si Ginang Maribel Espares na siyang nabiyuda ni Antonio Espares diyan sa Libya, at saka si Attorney George Garcia. Sir, ang tanong lang po namin kumusta na po ang sinasagawang repatriation po ng mga kababayan natin diyan sa Libya? Ano po ang latest, sir? Kagaling lang po ni DFA Secretary Albert De Rosario sa Tunisia po over the weekend para po to personally assess the situation and oversee yung evacuation operation. And alam po natin lahat na by now, no, sarado na po yung mga major international airports at rin pong land border exits to Tunisia and Egypt ay selyado na rin po. Kaya ang only viable option available to us ay yung evacuation through sea. Kaya po tayo ay kukontrata na isa pong barko, no, from Malta na siya pong gagamitin natin para ilikas po yung mga kababayan natin from Libya. Sir, I'm sure you're doing all efforts para ma-rescue po sila. Kaya lang may mga puna po na parang a little too late po yata ang nangyayari dahil nga po kayo na rin po nagsabi sarado na po yung mga borders o yung mga main yung airports po nila at mahirap na hong ilikas o ilabas yung ating mga kababayan. Hindi ho kaya dapat noong pa medyo itinaas-taas natin ang alert level po diyan sa lugar na yan? Hindi po a little too late, no? In fact, naniniwala po kami that we have taken a proactive action, no? At the first start ng unrest, latter part ng May, ay nagtungo na po si Secretary De Rosario dyan. And immediately after that, niraise po namin yung alert level 3. So that was 2 months ago, no? Nagtatawag na po tayo sa kababayan natin na lumikas na. And out of the 13,000 OFWs there, so far nakapag-uwi po tayo ng 900. So 2 months ago na po yun, no? So hindi po a little too late yun. Sir, meron po akong katanungan dahil alam ko po dati ho binan natin ang pagpapapunta ng mga workers or even turista diyan sa bansang yan. Nagtataka lang po ako kung bakit kailan po na-lift yung ban na yan at bakit nagpatuloy tayo nagpadala ng mga tao diyan. Nilift yung ban dahil din po sa mismong demand ng mga OFWs. Sila rin po ang gustong bumalik dahil nga po sa mga trabaho nila. While yung mandate po namin ay pangalagaan ng kanilang welfare, sensitive din po kami sa mga demands nila. In fact, dito rin pong itong recent na case, no, nung nag-raise kami ng alert level 3 2 months ago. Na-criticize din po kami. Sabi, nag-overreact kami dahil wala naman pong kaguluhan na nangyayari, sabi nila. And maraming grupo na nag-request na magbigay kami ng exemption. Dahil po total deployment ban na, marami raw po sa kanila na apektuhan. So, hindi po namin alam, no, kung saan lalagay. Yun na nga po ang problema. Siguro, I think it's a larger scope ang ating problema ngayon dahil ang ating mga kababayan ay talagang napipilitang umalis ng bansa. Kagaya na lang nung sitwasyon ni Antonio Espares, dahil pinigilan na nga siya, o naipit na ho siya noong 2011, nakauwi na, pinigilan ni Mrs., pero nagpumilit pa rin umalis. Marami nga ho yata tayong mga kababayan na ganyan na nagpupumilit hong umalis, no? Palagay ko hindi na nga matutugunan ng DFA kung anong klaseng trabaho
ang merong dito para sa ating mga OFWs, lalo na yung mga bumabalik for their reintegration na sa palagay ko ang Department of Labor naman po ang sasagot. Sir, ang tanong lang po sir is, ito pong mandatory evacuation, hindi ho kaya dapat i-review po natin ito? Ano po ba ang mga nakikita ninyong mga posibleng depekto o mga dapat po ninyong ayusin pa para ho hindi maipit ang ating mga kababayan o ma-minimize din ang casualty? Although tinatawag po kaming mandatory repatriation, pero wala naman kaming, hindi namin silang satelitan pwedeng kunin doon, isakay sa aeroplano kung ayaw po nila. No? So at the end of the day, decision pa rin po ng mga kababayan natin whether or not they would like to come back or stay behind. So in this case, out of 13,000, most of them have opted to stay behind. Okay. Sir, may katanungan po si Connie Regalado ng Migrante para sa inyo. Yeah. Magandang gabi po, Asek Jose. Good evening po sa inyo. Kasi nga po, ilang araw na pong merong mga natatanggap kaming mensahe mula sa mga kababayan po natin na naipit sa gulo. Ang malaking problema po nila, yung paano sila makarating sa embahada, dahil wala naman din pong malinaw na paano ba, ano yung mekanismong ginagawa natin na para ma-ensure na protektado sila na sa pagbiyahe nila mula sa kanilang job site papuntang embahada. Kasi halimbawa yung grupo ni Mr. Reyes within Tripoli, actually nanghingi sila ng tulong sa embahada at ang sagot hindi sila ma-pick up dahil walang gasolina. Parang very simple siya. And yet, wala namang binigay na alternative kung ano bang pwede nilang gawin. At pangalawa, may reklamo din sila na wala silang nakitang mga embassy officials para pupuntahan sila at talagang i-orient paano ba ang evacuation sa ganitong kalagayan nga na alert level 4 na. Sa ngayon po, ang plano na lang po, yung para makasakay sa barko. So, darating po yung barko sa Libya, tentatively po, August 10. So, dadaong po siya sa Benghazi at saka sa Misrata. So, ang plano na lang po, yung mga Pilipino, either pumunta po sa Benghazi o sa Misrata. Kailan pa rin po makipag-ugnayan po sa embassy, para mabigyan ng specific instructions. Asik Jose, so maglalakad sila papuntang pier na wala na talagang kasiguraduhan kung sila ay mabubuhay, maging successful doon sa pagtawid. Kasi wala nga by foot nga talaga silang lalakad papunta doon. In other words, wala hong provision to get to the pier? Wala. Okay, there's no plan. Yeah. So sir, talagang ang behavior or ang treatment natin ngayon is talagang gera to. So bahala ka kung paano ka makakarating sa pier para makasakay sa barko. Ganun po ba yon, sir? Hindi ko masasagot, I have to consult yung embassy natin kung paano po ang mechanics nila for the evacuation using the vessel that we contracted. Okay, sir. Sir, may katanungan ho yata si Maribel na siyang byuda ni Antonio Espare. Siya po yung nakidnap tsaka napugutan po dyan sa Libya. Ito po si Maribel. Sir, mayroon lang po akong request o tanong na baka po pwede yung barko na dadating doon ngayong August 10, baka pwede na pong isabay yung labi po ng asawa ko pagbalik po dito. Pagsundo po nila doon sa Benghazi. Pwede pong i-consider yan, depende po sa mga maraming pong factors, na i-take into account sa mga gagawin po nating evacuation. Kung may sasagawa po yung hiling ninyo, ay I'm sure gagawin po natin yan. So, isa pa rin pong bagay yan na i-raise natin sa embassy natin, kung posible po yun. Thank you very much po that you're considering that, Secretary Jose. So, malaking posibilidad talaga na maisama na siya doon sa barko para maibalik. Posible po kung talagang co-comply yung lahat po ng mga requirements. Sir, meron ho ba tayong coordination na ginagawa, let's say, getting help, let's say, from other countries who are able, let's say, to transport their own people? Hindi ho kaya pwedeng maisabay din natin
yung mga kababayan natin doon para sila po ay mailabas diyan sa Libya, sir? Actually, mas marami po ng bansa na nauna na pong lumikas, no? Mas marami ng bansa nagsara na ng kanilang mga embassy sa Libya. But ginagawa po natin lahat, no, para matulungan po ang ating mga kababayan diyan. Well, actually, sir, oo nga, gusto, in fairness naman to our embassy people, bukas pa ang Philippine Embassy. Kumbaga, hindi nyo pa iniiwanan yung ating mga kababayan dyan, ano, sir? Opo. Ano po bang, paano ba natin pinapatupad ang ating mga deployment ban to make sure na walang mga pasaway na magpupumilit, pumuslit diyan sa mga bansang may kaguluhan, kagaya diyan sa Libya, sa Iraq, sa Ukraine, diyan sa Gaza Strip, diyan sa Israel, sir? Opo, nagpanag-raise po ng alert level ang DFA, ini-inform po namin ng DOLE, no? And then nag-i-issue po sila ng resolution implementing yung decision namin. So, nag-impose pa sila ng deployment ban at pinagbibigay alam po nila lahat yan sa mga employment agencies. Gayun din po, nakipag-coordinate kami sa immigration to make sure na wala pong OFW ang tutulak po, no, patungo doon sa mga bansang kung saan po may deployment ban. Sir, kabilang po dyan yung mga meron ng lumalaganap na Ebola virus, kagaya ng Sierra Leone, yung Liberia, Guinea at saka Nigeria? Opo, no, may level 2 po ron, may partial deployment ban. Ibig pong sabihin yung mga with valid and existing contracts pwede pa pong pumunta, pero yung mga new hires po ay hindi na pwede. Sir, meron po ba tayong campaign na ginagawa dyan sa mga bansang yan para matiyak na yung mga kababayan natin will not get that virus? Level 2 po, no, restriction phase, pinagpapayuhan lang po natin yung mga kababayan natin dyan to take extra precaution, avoid yung non-essential movement sila, and also avoid crowded places, and to follow yung mga advisories of their local health authorities. Okay. Sir, yung mga positive na po with the virus, ano po ang tulong na ine-extend natin sa kanila? Pakiulit po? Yung mga kababayan po natin na nag-positive na po na may Ebola virus, ano pong tulong ang ine-extend natin sa kanila? So far po, wala po tayong ulat na may Pilipino po, no, na nakakontak na po ng Ebola virus. Wala pa pong ganun. Okay. Sir, isang tanong na lamang po bago namin kayo pakawalan. Ano po ba ang mga long-term program na meron po tayo para sa ating mga overseas Filipinos? Alam ko po, yung mga nagpupunta dyan, naghahanap po ng trabaho lang. Pero on the part po of DFA, meron po ba silang makikitang mga improvements po with the way we take care of them? Kasi alam naman po natin, takbuhan kayo ng mga troubled na mga kababayan natin. Maaminin na po natin, kung minsan napakarami nila at hindi yata makayanan ng ating pamahalaan na tugunan ang lahat ng kanilang mga pangangailangan. Do we have any program or plans, sir? Dahil alam naman natin na itong OFW na ito is a phenomenon na mukhang magpapatuloy. Long-term plan po natin, sir, for them? Opo, no? Part po ng mandate ng DFA yan. Yan po ang third pillar ng ating foreign policy, looking after the welfare and protecting the interests of our Filipinos overseas. So on the part of DFA, institutionally, ini-strengthen po namin yung capabilities po namin. We are equipping our people to better cope with our work, no, of looking after our OFWs. Tumatanggap po kami, no, ng continuous training, especially po handling mga victims of trafficking in persons. And then in terms of resources, meron din po kaming na-strengthen din po yung resources namin. We are able to extend legal assistance because meron po kami yung legal assistance fund, and meron din po kami yung assistance to Nationals Fund kung saan po yung mga common expenses po related to consular work ay meron po kami pinagkukuhanan. Okay, thank you very much, ASEC Charles Jose, spokesperson ng Department of Foreign Affairs. Sana po matawagan namin kayo muli kapag may mga updates po kayo para sa amin. Anytime po. Maraming salamat din po sa inyo at magandang gabi. Magandang gabi po.
Any reactions doon sa ginagawa ng gobyerno so far? Ang parang reaction ko lang, base sa pagsasalita po ni Asek Jose. Kasi kung nahihirapan po tayong pauwiin yung patay na, di siguro po mas mahirap pong pauwiin din yung buhay. Ang nakakalungkot po dito, katulad nga po yung naging sagot niya. At hindi naman natin ito itinitik against him. Kaya lamang po, kung ganun mahihirapan pumunta yung mga kababayan natin, magmula sa lugar kung saan sila nagtatrabaho o kung sa lugar kung saan sila nakatira, papunta doon sa pier. So, paano po sila mukhang meron po ba talaga na plan ang ating pong pamahalaan, specifically ang embahada natin doon, kung paano sila dadalhin doon. Kasi po sa ibang areas na yung mismo mga ibang bansa, nagdadala sila ng mga transport planes, ng mga sasakyan, dito po mukhang wala pong provision for that. Okay. That I think is so important. Okay. So, siguro nakalimutan ko lang tanongin siguro kay Connie ko na lang itatanong, tsaka kay Attorney George, dahil ang sabi nga ni Asek, patuloy naman ng DFA improving their services and even their skills, Kaya lang patuloy pa rin siyempre ang ating disappointments ng ating mga manggagawa, and one thing that I observed lang, siguro is parang hindi yata, although third priority daw ng pamahalaan, pero parang hindi ko yata narinig sa State of the Nation address ni Pangulong Aquino. All these past 4 State of the Nation addresses ang tungkol sa OFs. Any reaction tungkol dyan, Attorney? Priority nga, si Connie muna siguro, no? Kasi priority nga bang OF o hindi? Actually, maalala ko yung first sona niya. Sinasabi niya, our first top priority niya ang OFWs. Pero natapos yung isang taon, wala tayong naramdaman na anumang konkretong programa para sa mga OFWs. Ang isa lang concern, kahit dito sa pagsiklab ng kaguluhan sa Middle East and even North Africa, at nangyari na nung July 28, July 15 na-kidnap si Antonio, wala talagang kahit isang line, statement, yung presidente. Paano ba ang kanyang magiging aksyon, para tugon doon sa panawagan nga ng ating mga kababayan na sagipin sila sa gitna ng kaguluhan. Ito very disappointing. At pangalawa, palapit na kasi, mag-start na yung budget hearing. Inaral namin yung, tapos ko na yung sa DFA, ang budgeting nila. Since 2010, during President Aquino's yung administration niya, kung sa legal assistance na binabanggit ni Asek Jose, na meron silang pagkukuhanan, kung sa General Appropriations Act yan, 100 million dapat yan. Pero simula nung 2010, ang allotment lang talaga is 30 million, nasaan yung 70 million. Kaya naisip ko agad, baka nasa DAP nagiging savings. Pangalawa, nagsara itong Department of Foreign Affairs ng 7 konsulado at 3 embahada. So, affecting over 100,000 Filipinos na hindi maka-access ng serbisyo. Kaya, kung ganun nga, kung ganun nga yung pamamalakad ng gobyerno, di patuloy talaga yung ganitong kalagayan ng ating mga kababayan. And even the Emergency Repatriation Fund, ay kung sa batas yan, di ang covered lang nila yung sa mga calamities, biktima ng gyera. Pero kung ikaw ay na-stranded, tumakas sa amo, hindi ka rin covered. Ang hindi malinaw doon sa budget talaga ng DFA since 2010, magkano ba talaga ang inalat nila for repatriation? Kasi kung sa, sa Magna Carta for Overseas Filipinos, 100 million every year. So yan yung gusto naming itanong sa Congress. And even scholarship na program nila, yung Congressional Migrant Workers Scholarship Fund na may appropriation na 250 million. Sa isang hearing sa Congress, sabi ng OWA, never na nag-alat ang Congress kaugnay ng scholarship. Sinaluyo ng OWA. So ito yung mga malalaking pondo na gusto naming itanong sa budget. Kasi ito, apektado talaga. At even yung, nag-usap kami kanina sa overseas absentee voting do. Simula nung umupo si Aquino, 43 million lang ang inalat sa implementation ng overseas absentee voting.
covering 239 countries. No? Kung 1 million ang target nila, ang per capita is only 4 pesos and 30 cents. So you're saying na hindi mahalaga ang boto? Hindi mahalaga ang boto ng at overseas walang, Filipino. ibig sabihin, yung sinseridad ng gobyerno. There's no Paano way for them to ba actually vote. nilaban to ng mga OFWs na magkaroon siya ng right to vote and be voted. Pero paano yung naisabatas nga siya, pero pahapyaw lang din ang implementation. Ang hindi ko medyo masyadong masakyan ay yung the fact, yung narinig natin sa ulat ni Ase Jose is that nilift ang ban sa Libya dahil gusto ng mga workers, kagaya ng mga pinoint out ninyo, attorney, na napipilitang magsilikas itong mga ito. Yung ba'y basihan para hayaang malagay sa peligro ang ating mga kababayan dahil gusto ng mga workers na pumunta sa bansang yon. Yun ang hihingi nating reaksyon sa ating mga bisita sa pagpapatuloy ng Diyos at Bayan. Makalipas lamang ang mga paalalang ito. Huwag po kayong aalis. Kaya kanyang i-push through sa kahit anong situation. Nakita ko na may silbing buhay. Ma-inspire sa iba't ibang life testimony sa Life Giver. Jesus saves, Jesus cares. Jesus is the life giver. Sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang siyang maghuhugis ng kinabukasan ng isang bansa. Hindi lang tayo dapat sa tinapay nabubuhay, kundi araw-araw nabubuhay din po tayo sa salita ng ating Panginoon. Kasi sabi nga ng Bible, blessed is the nation whose God is the Lord. Nagbabalik ang Diyos at Bayan sa ating paksang kaligtasan ng mga OFW. Hingan ko kayo ng reaksyon doon sa statement din ng Department of Foreign Affairs na inilift ang ban sa pagpapadala ng paglipad o pagbiyahe papuntang Libya dahil nagpumilit na rin ang ating mga workers na gustong magtrabaho doon because there are job opportunities there kahit malalagay sa alanganin o sa peligro ang kanilang buhay. Ako para sa akin, hindi katanggap-tanggap na policy yun eh. We must have a definite and carefully studied policy tungkol sa deployment natin. Hindi porket kahilingan lang ng ilan, baka naman may mga pressure groups o mga influence groups na nagpe-pressure para talagang payagan. Baka biglang may mga kumikita naman, di ba? Pero sa atin po, hindi kasi kinakailangan dahil sa kagustuhan ng iilan, papayagan natin dahil ang katumbas po nito ay buhay. Yun po para sa akin. At siguro bago mo Ma'am Katama, itanong kay Ma'am yun, yung tanong din na yun, gusto ko lang mag-comment din na sa bandang huli po, although masyadong malawak na diskusyon, sa bandang huli, hindi naman po maghahanap ng trabaho ang ating mga mamamayan sa abroad kung may trabaho po sa ating bansa. Correct. Yan naman po ay napatunayan na po ng asawa po ng ating isa pang panauhin na hindi naman siya aalis dito kung mayroon kang ganun kadaming anak, bubuhay mo ang pamilya mo kung may trabahong mai-offer sa'yo ang iyong bansa. Na sana nga po ang ambisyonin ng ating pamahalaan, yung tinatawag na inclusive growth. At the same time, gusto ko lang po mag-comment din na siguro hindi rin naman sapat na laging DFA ang ating sisisihin. Correct. It's actually an institutional, holistic approach. Yes. Nagbula sa pre-employment from the POEA, siguraduhin mabuti, salaing mabuti ang mga employment agencies, yung mga nagpapadala sa abroad. Number two, yung of course DFA, yung employment proper, at yung post-employment, yung OWA. Kanina po pinag-uusapan namin, ang OWA po kasi although it's a private fund, meron po sila, Ma'am Kata, na 17 billion na ngayon na pondo. So, bakit po umaabot ng ganung kalaki at which is, tama naman, naiipon, pero paano po nagagastos yun? Sabihin na natin walang masyadong budget na inaalat ang ating pamahalaan, di meron namang OWA fund kaya nga nagbibigay ang ating mga OFWs. So sana,
magamit ito at ito'y magamit hindi lamang dito sa mga pabalik sa ating bansa na galing sa Libya, kung hindi yung mga ibang OFWs na tinerminate ang employment prematurely, yung mga naharas doon, yung mga physically na harm doon. So sana may mapaggamitan yon, because otherwise, kumikita, nasa bangko lang yon. Anong alam ng ating OFWs paano nagagamit ang mga pondong ito? Naku, magandang punto yan, Connie. Oo. Sang-ayon ako doon sa yung binabanggit ni Attorney Garcia nga na kailangan talagang, kung may trabaho lang sa sariling bayan, na mabuhay ka ng disente, hindi magpupumilit na lumabas yung ating mga kababayan. Yung kaugnay ng mga pondo nga ng OWA, di 17 billion na yan, no? Pinaka-latest nilang ulat. Kung paano yan ginamit nila, matagal na po namin, parang tumanda na ako sa, magsi-61 years old na ako. Tumanda na ako sa advocacy ng migrants. Since 2003, nagdidemand na kami na mag-ulat yung OWA, paano ba nila ginastos? Kasi marami ng mga issue dyan on corruption. No? Hanggang sa ngayon, kahit yung the last Congress, 15th Congress, isang resolution ng Committee on Overseas Workers Affairs, mag-ulat ng OWA, paano ba nila ginastos yung bilyon-bilyong peso na yan? Na magtaka ka kasi maraming hindi nakakauwi, maraming na-stranded. Yung gera ng Libya noon, almost 30,000 ang mga Pilipino sa Libya. Ang naiuwi nila 6,000, 4,000 doon. Ang nagpa-uwi actually is International Organization for Migration. Hindi pa yung gobyerno natin. Nasaan nga yung pera kung kung hindi na pauwi, kung hindi nabigyan ng tulong yung ating mga kababayan. At panghuli, nais kong lagi namin itong reiterate, ang gobyerno natin kasi wala talagang plano na magtayo ng isang industriya na maglikha ng maraming trabaho. No? Kasi karanasan ko rin yan, 15 years abroad eh. Hindi naman ako mag-abroad. Kung bilang social worker sa DSWD, kung sapat yung sahod mo, bakit ko iwan yung mga maliliit ko pang anak para maghanap buhay? So, ang aspiration ng lahat ng migrants, I believe, ay magkaroon ng sariling trabaho dito sa sariling bayan. Sabi nga namin, trabaho sa Pinas, hindi sa labas. Kasi kanina, yung statement nga ng Malacanang, pag umuwi daw dito, kung wala namang trabaho dito, maghanap naman sila ng ibang market. So, hindi natin nasosolusyonan yung binabanggit ng bakit ba may persahang migrasyon dito sa Pilipinas? Eh di ang sagot lang naman dyan, kahirapan at kawalan ng trabaho. Correct. Dito tugunan natin yan. Magtayo tayo ng sariling industriya natin na maglikha ng maraming trabaho. Ang nangyayari kasi ipinapasa natin sa ibang bansa o gobyerno ng ibang bansa na bigyan ng trabaho. At kumikita sila mga doon. mamamayan. Tsaka siguro po ang isang pinakabasihan na may economic growth at talagang medyo umaasenso ang bansa mo, kapag hindi ka na nagpapadala ng mga OFW sa abroad. Para magsilbi sa mga bahay, tahanan ng mga tayo po'y dumating na po sa puntong tayo na nag-i-import o nagpapadala, kumukuha ng mga manggagawa sa labas, may ibang usapan na po yun. Sana umabot po tayo sa puntong yon. At the same time po, tama po yun, sila po yung nagkakatrabaho pero yung protection, yun ang number one pong priority. They should be protected by our government. You do not expect the government of other countries to kung nasaan sila, na sila mismo ang mag-afford ng protection. More than anything else, it should be the country sending these people. Para po sa akin, it's the number one, it's one of our most number one obligation po ng ating gobyerno pag nagpapadala tayo, na dapat sila'y masayang aalis, masaya silang babalik, sila ay buhay na umalis, buhay silang babalik sa kanilang pamilya. And they should be treated like heroes because silang tinatawag na modern day heroes sa mga bagong bayani. Dahil sa kanilang mga remittances ay naitataas o ay naiaangat, nasusustain ang ating ekonomiya. Samantalang ang nababalitaan natin, lalo na si Brother Eddie, dahil marami yung GIL chapters all over the world, mahigit 50 yatang bansa ang may GIL, ay yung mga horror stories na naririnig niya at nakakalap niya patungkol sa talagang maltreatment ng ating mga kababayan by our own people, by our own embassies, by the people that they trust their lives with, na dapat sana man lang bigyan nga ng proper services man lang or proper respect man lamang, hindi ba, which they do not get. I hope the DFA is still here to react
to what we're saying. But by the way, I just want to remind everybody that we try to invite the Department of Labor kasi nababanggit natin ang mga OWA dito sa ating usapan, maging ang Department of Labor tungkol sa mga patrabahong dapat sana ay meron ng mga kababayan natin dito para hindi na nila kailangang mag-abroad. Siguro gusto ko lang tanungin na bago kayo hinga ng closing words, si Maribel, bahagi na rin siya siguro ng iyong closing words, Maribel. Maribel, ikaw ba ay may trabaho? Meron po, ma'am. Meron? Anong ginagawa mo? Enumerator po ako, ma'am, ng DSWD po sa Taguig. Okay. So, pero syempre kinikita mo hindi sapat para Hindi sa 7 po, ninyong mga anak, ano? Hindi po. Meron ka na bang natanggap na pangako, na tulong, na ibibigay sa'yo ng pamahalaan o maging ng mga private sector? Wala pa po. Wala ka pang natatanggap na pangakong tulong? Maliban doon sa mga insurance na benefits ng asawa mo? Yun pa lamang. Natanggap mo na ba yung mga yon? Hindi pa? Yung sa OWA pa lang po, ma'am. Okay. Okay. Siguro gusto ko lang pagsamantalahan din ang pagkakataong ito para doon sa mga nakikinig sa atin ngayon. You know, if you have any ability to actually help Maribel and her 7 children, ako, nakikiusap ako doon sa mga puso ng mga totoong mga Kristiyano na sana let's extend help to Maribel and you know, somehow, I don't know, by way of scholarship for her children, by way of her getting a better job perhaps, so that she can support her children. Alam po ninyo, yung asawa po niya, bukod tanging piniling paslangin dahil po siya ay hindi Muslim, kundi siya po ay mananampalataya sa Panginoong Diyos. Kumbaga, nagkaroon na ng religious conflict na ang nangyari dyan at siya ay na-persecute na, kumbaga, hindi lang na-prosecute, na-persecute po siya dahil sa kanyang paniniwala. Sana po dahil dyan, lalo po tayong manindigan sa ating pananampalataya at pakita natin yung ating pananampalataya sa pamagitan din ng magandang gawa para sa mga kagaya ni Maribel. Paano kaya natin matutulungan sa Maribel? Siguro through Migrante. We can communicate through Migrante. Okay. Siguro at this point, I'd like to ask all of you, bisa na natin siguro kay Maribel, para sa iyo, Maribel, ano kaya ang masasabi mo sa ating pamahalaan o sa ating mga manonood patungkol sa kaligtasan sana ng mga overseas Filipino workers? O ano man mensaheng gusto mong sabihin dahil ang iyong mister ay naging biktima ng kaguluhan dyan sa Libya? Sa akin lang po, ma'am, mensahe ko po dun sa mga overseas worker, yung mga nangangarap pong mag-abroad, sana sa nangyari na to sa asawa ko, sana maging alert po sila na yung pupuntahan po sana nilang lugar, yung safety naman po sila kasi kagaya po nangyari sa asawa ko. Confidence po siya na walang mangyayari, safety po siya doon kahit anong pilit kong umuwi. Safety daw po sila, bakit po ito nangyari? Kaya sana maging aral po sa kanila lahat yung nangyari po sa asawa ko. Yan lang po, ma'am. Maraming salamat sa iyo, Maribel. At ako'y bumibilib sa iyo dahil malakas ang iyong loob. At ako'y naniniwala na magiging maayos kayo ng inyong mga anak. May awa ang Diyos at may awa rin ang ating mga kababayan at darating ang tulong sa inyo. Okay. Para sa iyo naman, Connie? Kung sa akin, mananawagan na rin sa pamilya o mga OFWs natin na natrap sa gera, hindi lang sa Libya, maging sa Israel, sa Syria, sa Iraq, at sa iba pang mga bansa sa Middle East at saka sa North Africa, na tumawag po sa amin. Ang aming hotline ay 0928-479-5166 or ang landline po namin ay 911-4910. 24/7 po yan, kahit anong oras po tumawag kayo sa amin at ma-entertain kayo at pag-usapan natin kung paano matutulungan yung inyong mga pamilya na ipit sa mga kaguluhan sa Middle East at saka sa North Africa. Thank you very much, Connie. Attorney G, kaligtasan. Madam, ang aking nasasabi lamang, wala pong Pilipino ang gustong umalis sa kanyang bansang sinilangan para magtrabaho, lalo pat may pamilya kang maiiwan. Kaya po, ang panawagan natin, mabigyan lang natin ng pagkakataon ng lahat. Opportunity ang kailangan.
opportunity magkatrabaho, opportunity may mapagkakitaan. Yan lang po ang ordinaryong pangarap ng isang ordinaryong Pilipino. Kaya po tayo patuloy na manalangin, panalangin po natin yung ating mga kababayan na naandyan pa, na sana magkaroon sila ng kaliwanagan sa kaisipan po nila, na sana nga makumbinsin na natin silang umuwi na lang po. At baka po sakali namang magtatahimik muli yung bansang yan, later po at pag-aaralan. Pero mas maganda po, makumbinsin natin kayo pong mga naandyan sa inyong mga bahay, may mga pamilyang nandun pa sa Libya, pilitin po natin sila makauwi. Dahil ayaw po nating mangyari at hindi naman, wag naman po sana, yung nangyari sa asawa po ng ating isang kababayan. Maraming salamat po. Maraming salamat din po sa inyong lahat, sa inyong mga magagandang binahagi sa ating programa. At sana ay nakapulutan po ninyo ng mga aral at inspirasyon ang ating talakayan ngayon. Sagana akin lamang po talaga, napakahalaga po para sa akin na malaman natin kung ano ba talaga ang kaloob ng Diyos o ang plano ng Diyos para sa ating buhay. Dahil alam ko at alam nating lahat na marami sa ating mga kababayan talagang kapit sa patalim ika nga na nangingibang bansa kahit na alam nila na ito ay delikado at hindi rin sila sigurado kung yun talaga ang kaloob ng ating Panginoong Diyos para sa kanila. Hindi naman natin sila masisisi dahil nga wala ngang makita o matagpo ang mahusay o sapat na trabaho at kita para sa kanilang mga pamilya dito. Kung kaya gusto kong hilingin sa ating mga manonood na patuloy po nating ipanalangin ang ating pamahalaan na magkaroon po ng wisdom o katinuan po sa pagpapalakad ng ating pamahalaan para mabigyan naman ng sapat na trabaho ang lahat ng ating mga kababayan at nang sa gayon ay hindi na sila mangibang bansa, hindi na nila kailangang iwanan ng kanilang mga asawa o mga anak at nakakawasak din ng pagsasama ng mga pamilya. At gayon din, ipanalangin natin ang ating mga overseas Filipino workers na sana ay huwag na silang umalis kung hindi naman talaga yun ay para sa kanila. Siguro pagpatuloy lamang silang manalangin at tumingi ng tulong sa Diyos, ay bibigyan din sila ng direksyon kung ano ang talagang mahusay para sa kanila. Samantala, gusto kong ipanalangin natin at ang ating mga kababayan at ipaalala ko sa inyo ang Psalm 46 verse 1 kung saan po nakasaad doon, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Kung tayo po ay nasa kalagitnaan ng kaguluhan at kahirapan, ang maaasahan po nating tunay ang ating Panginoong Diyos na tapat, mabuti at buhay. At siya po ay nagmamahal sa atin at nakakaalam kung ano ang mabuti para sa atin. Siya po, nasa Kanya po ang ating kaligtasan at ang ating buhay na masagana dito sa mundong ibabaw, maging sa kabilang buhay po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa Diyos at Bayan. Sa ngalan ni Brother Eddie Villanueva, ako po muli ang inyong lingkod, Kata Inocencio, nagsasabing sa lahat ng bagay dapat talaga uunahin natin ang Diyos at nang bumangon ang ating bayan. God bless you more.